Sa mga sama-sama na sa siksikan sa LRT at MRT, ito na ang solusyon ng DOTC, ang Mass Transit Loop System o subway na katulad po sa ibang bansa na target pong tapusin sa 2016. Kung saan yan dadaan, alamin sa report na saksing si Mariz Umali. Habang gumugulong ang mga planong ayusin ang serbisyo ng MRT at LRT, ito pa rin ang araw-araw na binubuno ng mga commuter. Mahahabang pila, siksikan sa tren, minsan ang aberya. Paano ba naman daw kasi magkakasya sa mga ito ang mahigit 1 milyong commuter kada araw na lagpas sa itinakdang kapasidad? Ang bagong solusyon dito ng DOTC, isa pang mass transit na magiging kauna-unahang subway sa bansa. Target daw nilang sa 2016 magsakay ito ng dagdag na 1 milyong pasahero o higit pa. Sa balak na mass transit loop system, pagdurugtungin ang Makati, Taguig at Pasay. Di tulad ng unang ipinanukala noon na sa EDSA ito ilagay. It is important na yung connectivity nito mga central business districts na ito ay ma-address. Going to mass rail is our solution to also not only to address accessibility and convenience, comfort of our traveling public, but also address congestion. Tansya ng DOTC aabot sa $3 billion o 135 billion pesos ang proyekto na popondohan daw ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya. Mula sa umpisa ng subway sa Bonifacio Global City, 2 opsyon ang tinitingnan kung saan ito maaaring dumaan. Kung sa 26th Street, ang mga magiging istasyon ay Market, McKinley Parkway, 5th Avenue, Ayala EDSA, Ayala Triangle, Makati Post Office, PNR Buendia, Buendia Taft Avenue, World Trade Center, Mall of Asia at EDSA Taft Avenue. Kung sa 32nd Street naman, ang mga istasyon ay sa Market, St. Luke's Medical Center, MRT 3 Buendia Station, Ayala EDSA, Ayala Triangle, Makati Post Office, PNR Buendia, Buendia Taft Avenue, World Trade Center, Mall of Asia at EDSA Taft Avenue. 20 kilometers ang haba ng loop na ito. Bubuuin ang 16-kilometer tunnel at 4-kilometer elevated railway, partikular sa reclaimed area sa Pasay. Inaasa makukompleto ang feasibility study sa proyektong ito bago matapos ang taon 2014. Dito makikita kung viable ba ang proyektong ito at kung nararapat bang pagkagastusan ng kaban ng bayan. Pagkatapos ay aakyat nila ang plano sa NEDA para sa approval nito bago ipabid sa mga pribadong kumpanya sa susunod na taon. Bukod sa mass transit loop system, plano rin ng gobyernong maglagay ng aabot sa 90-kilometer subway na magdurugtong naman sa San Jose del Monte, Bulacan patungong Dasmariñas, Cavite. Kabilang ito sa JICA Dream Plan, katuwang ang Japanese government sa pagtatayo ng proyekto. Siniguro naman ang pamahalaan magiging ligtas sa baha at lindol ang subway system na ito. They pride themselves. I guess flooding, water is addressable by engineering and design. So it's not much of a concern. So we will require that to be part of the design. Likewise, the Japanese did a study on our hazard maps. Ano naman kayang masasabi ng mga commuter sa binabalak na subway system? Makakatulong ba yun sa traffic? Ay, subway? Hindi ma'am, kasi magsisimula lang ang traffic doon. It will take how many years? It's okay but it can make us feel comfortable. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.